Bago ang lahat, luma muna. Noong nakarang araw, lumabas ang balita na ang Golden State interesado kay Dwight Howard na ang report makikipag-meet si Howard sa Warriors para sa workout next week. Dati kasi si Blake Griffin ang nadikit dito. Ito lang kasi yan, parang hindi ideal na kunin ng Golden State si Howard dahil nga 37 years old na rin siya. Magiging manong brigade yung Golden State kung sakaling ilagay pa nila si Dwight Howard doon. Dahil yung liga ngayon, malaking factor na rin yung edad talaga ng players. Hindi na nagiging effective yun. Saka isa pa, sinabi rin naman ni Dwight Howard dati pa nung early August, bakit magkaka-interest sa kanya ang Golden State. Alam naman niyang hindi nila gusto yung style niya at hindi rin naman siya pasok sa rotation. Tapos ngayon magkakaroon siya ng workout at sinasabi din ni Howard, ito yung patungkol sa taon-taon na rin content ko tungkol sa Golden State at sa kanya. Dahil since 2013 pa, nasa rumors na si Dwight Howard na hindi pa ganong kasikat si Woj sa pag-headline ng mga trades at bataan pa niya noon si Sham. Kaya mismong galing na rin kay Howard. Ironic kasi nakukunin siya ng Golden State. 11 years ago pa, meron ng rumor sa kanya. Ang magiging deciding factor di umano base sa report, yung magiging mentality ni Dwight Howard kung tatanggap siya ng mas maliit na role. Minimum contract din naman kasi ang ibibigay kay Howard at mas maraming players kasi ngayon ang posibleng makuha doon sa presyo at mas multi-dimensional player. Ito pa, sa pagitan ni Howard at kung ilalagay natin si pinsan DeMarcus Cousins, mas bata kasi itong si Cousins at naka-recover na rin sa ibang injury. Ang problema lang ni Cousins, yung reputasyon niya sa NBA. Kung maalala niyo naman yung pinost ni Damian Lillard patungkol sa Miami Heat sa kanyang IG account na bigla naman niyang dinilit, noong mga nakarang araw kasi, nasama din ng Sixers sa trade rumors na yon. Ito naman patungkol kay Tyrese Maxey. Ayon din kay Woj, ang ginagawa ng Portland ay para makapag-engage ng ibang teams dito kay Damian Lillard. Marami pa rin naman may gusto kay Dame ngayon. Ito nga lang ang problema dyan. Ikatlong content ko na ata to sa bagong rule. Di ko pa nakikita kung na-approve na. Mamumroblema kasi ang Portland kahit yung Sixers at kahit sinong team ang kukuha dito kay Dame or dito kay Harden kung hindi yon ang team na ni-request nila para ma-trade sila. Kapag na-implement ang bagong policy tungkol sa mga players na pinapahinga ng kanilang mga teams, madadamay doon ang gaya ng Portland at Sixers. Sa report, ang restriction noon abot hanggang katapusan ng season. So buong season gagana yon. Dati kasi kalimitan kapag papatapos na. Sa report kasi na yon, kahit mag-agree pa yung player at yung team na hindi maglalaro yung player hanggang hindi siya nati-trade or hindi natatapos yung kanyang kontrata, katulad ng ginawa dati ng Houston kay John Wall at yung ginawa naman ng Wizards last season kay Bradley Beal. Kinonfirm din di umano ng NBA committee na yung bagong policy mag-a-apply din sa mga yon. So posible mapagmultahan yung mga teams na hindi maglalaro yung gaya ni Dame at ni James Harden. Hindi kasama dito yung preseason, regular season lang. Ang magbumulta kasi ay team, hindi yung player kung sakaling ma-penalty sila. Pero sa rule kasi na yon, may rule din naman yung player. Pwede kasing hindi bayaran ng team yung kanilang player kung sakaling ayaw niya maglaro. Parang nangyari dati kay Ben Simmons nga. Ang ilalaban naman ng player, meron siyang injury sa player association. Kaya sa bagong policy, nilahat nila doon yung mga nangyari dati, yung binabangko yung player at hindi naglalaro para ma-trade. So disclaimer, hindi ko pa nakikita kung na-approve na talaga, pero nakikita ko talaga yung mga pre-approve pa lang doon na dinagdag sa policy. Na kapag na-approve naman yon, posibleng mayroong pamabago. Sa ngayon, pwersado ang Portland at Sixers na i-trade si James Harden at itong si Damian Lillard. Pero yung ibang teams, posible ding umiwas. Dahil sabi nga nila, hindi sila maglalaro sa team, kundi doon sa mga ni-request nilang team na ma-trade.